Kasama nga po sa mga napag-alaman naming tinatawag na risk factors for having the parasite or for possibly for infection ay yung pagkakaroon ng pets na maaring infected nitong parasite. Dagdagan ko lang din po yung sinabi ni Shelo, makakatulong rin po yung paghuhugas ng maayos in running water. For our vegetables and for our seafood, kagaya nung nasabi ni Shelo, yung sample po namin, for example, ay yung oyster, makakatulong po yung pagluluto ng maayos. For example, the US Centers for Disease Control and Prevention is recommending a temperature of 63 degrees Celsius, at least 63 degrees Celsius, para mapatay po ang parasitiko na ito. So, good hygiene, paghuhugas ng kamay, parating paghuhugas ng kamay, lalo na po kapag may interaction tayo sa pets na maaring infected ng parasite, pagpapanatili ng kalinisan, yun, siguraduhin natin na yung gagamitin nating tubig ay at least pasado sa quality ng microbial standard. At yan nga, yung maayos na paghuhugas ng ating mga pagkain at maayos rin na pag-iimbak ng pagkain based on the types. Yun bang ihaw kilawin, Shelo? I'm sure napapakain ka ng gusto dahil dyan sa kaka-aral mo niyang thesis mo na yan. Yung bang pag-ihaw kilawin, soaking in vinegar, does it help kill the protozoan? Actually po, nagiging inactivated lang po yung mga oocyst once po talaga na sinubject siya to temperatures like 63 degrees Celsius po. So vinegar po doesn't inactivate the oocyst. So you could consume pa din po the oocyst, and once consumed po, 5 to 10 days, it would sporulate and would form the tachyzoids, and then that would cause po the symptoms or the disease.